Isa pong nakakagulat na analysis ang lumabas kamakailan mula po sa crypto analyst na si Ginong Vincent Van Code. Ayon po sa kanya, kung susubukan mong bumili ng 10 million XRP kay Binance, magsisimula kang magbayad ng $2.6 bawat XRP. Ngunit matatapos ka sa $15 bawat isa. Ang dahilan, manipis na liquidity o kakulangan ng supply sa market. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na kahit malaki po ang market cap na XRP, posibleng sobrang nipis ng tunay na supply na available para bilhin sa exchange. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba sinasabing fragile o marupok ang XRP market? Sabi rito, in today's digital asset landscape, liquidity is everything. A market can appear healthy and deep until someone attempts to move serious volumes. And that's when illusion cracks. The XRP market is fragile. Big buyers are finding it difficult to accumulate large amounts without causing the price to drop significantly. Yan, dito po sa mundo ng crypto, ang liquidity ang siyang nagtatakda kung gaano kadaling bumili o magbenta ng asset nang hindi naaapektuhan ang presyo. Ngunit sa kaso po ni XRP, ipinapakita ni Ginong Vincent na kapag may malaking buyer na gustong pumasok, bumabasag agad ang ilusyon ng malalim na market. Ibig pong sabihin, hindi po talaga ganoon kalaki ang available supply. Ang isang malaking order lang ay sapat para maitulak ang presyo pataas ng mabilis. Ang market impact po nito ay kapag napatunayan po ito, maaaring magdulot ito ng panic buying at FOMO mula sa mga traders at investors na matatakot na maubusan ng XRP na siyang magtutulak ng mas mataas na presyo sa maikling panahon. Ngayon ay ano po ang natuklasan sa order book ni Binance? Ayan, sabi rito, that reality came to light recently when crypto analyst Vincent Van Code highlighted a stunning liquidity imbalance on Binance, revealing that only around 4 million XRP remain visible on the order book. Yan, na-discover daw po ni Ginong Vincent kay Binance. Isa po sa pinakamalaking exchange, isa pong pinakamalaking crypto exchange dito sa mundo, kung saan ay mayroon lamang palang 4 million XRP na nakikita sa order book nito. Ibig sabihin, kapag may isang malaking investor na gustong bumili ng higit pa sa 4 million XRP, mapipilitan po siyang itulak ang presyo pataas para makuha ang natitirang supply. Ang market impact po nito ay ang ganitong sitwasyon ay senyales ng malapit na supply squeeze na madalas nauuwi sa explosive price rally tulad ng mga nangyari bago po ang mga nakaraang bull runs. Ngayon ay bakit po ba magsisimula sa $2.6 at matatapos sa $15 ang presyo? Sabi rito ay according to him, any buyer attempting to purchase 10 million XRP through Binance would start paying around $2.6 per XRP and finish their order near $15, a scenario that underscores a looming supply squeeze across both public and private markets. Ayan, ayon po kay Ginong Vincent, kapag bumili ka ng 10 million XRP kay Binance, ang unang ilang piraso ay mabibili mo pa sa $2.6. Ngunit habang nauubos po ang available orders, mapipilitan kang bilhin ang natitirang XRP sa mas mataas na presyo hanggang umabot ng $15 bawat isa. Ang ganito pong senaryo ay nagpapakita ng matinding kakulangan ng supply sa parehong public exchanges at saka private market. Sa market impact, kapag nangyari po ito sa totoong trading, pwedeng magkaroon ng price shock kung saan biglang tataas ang value ng XRP dahil sa mabilis na pag-ubos ng liquidity. Ano naman ang ibig sabihin ng liquidity illusion sa exchange order books? Sabi rito ay exchange order books such as Binance only reflect a snapshot of visible liquidity, the resting limit orders that traders are willing to display publicly. In reality, this visible depth is often shallow.
the figures may appear substantial until a large buy order consumes the top layers of available liquidity, resulting in rapid price escalation. Yan, ang nakikita daw po nating order book sa exchange ay parang surface lang ng dagat. Mukhang malalim, pero sa katotohanan, mababaw lang ang tunay na liquidity. Kapag may malaking bumili, agad nitong nauubos ang mga limit orders na nakapila, kaya biglang magsisurge ang presyo. Ito ang tinatawag na liquidity illusion. Mukhang marami, pero sa aktual, manipis pala ang supply. Ang market impact po dito ay delikadong sitwasyon dahil isang malaking institutional order lang ang kailangan para makasira ng market balance at magdulot po ng mabilis na pump. Ngayon ay bakit po ba gumagamit ang mga institution ng OTC trading? Yan, sabi po rito ay to avoid such violent price impacts, institutional buyers typically use over-the-counter or OTC and wholesale liquidity desk. These private trading venues enable large block transactions outside the public order book, offering anonymity and price stability. Yan, para maiwasan daw po ang sobrang paggalaw ng presyo, ang mga malalaking kumpanya ay bumibili ng XRP sa tinatawag na over-the-counter markets. Yan, or OTC markets. Dito, pwede po silang bumili ng milyong-milyong halaga ng tokens nang hindi po dumadaan sa public exchanges tulad ni Binance. Sa ganitong paraan, hindi agad tumataas ang presyo at nananatiling stable ang market. Sa market impact, yan, kung maging limitado na rin ang supply sa OTC market, mapipilitan po ang mga institution na bumili direkta sa mga exchanges na siyang magpapabilis ng price surge. Ngayon ay totoo bang nauubos rin ang supply sa OTC market? Sabi rito, however, according to multiple market data sources and community analysts, OTC liquidity for XRP is drying up. Fewer counterparties are willing to sell at current prices, and large holders are opting to hodl in anticipation of a potential bull run. Ayan, ayon po sa maraming analysts, unti-unti nang nauubos ang supply ng XRP sa OTC market. Marami sa mga large holders ay ayaw nang magbenta dahil naniniwala silang paparating ang bull run. Dahil dito, lalong humihigpit ang supply at nagkakaroon po ng feedback loop kung saan mas lalong tumataas ang presyo habang mas maraming gustong bumili. Sa market impact, ang ganito pong kondisyon ay karaniwang nagre-resulta sa parabolic moves kung saan ay mabilis at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo sa maikling panahon. Paano naman po sinusubukang kontrolin ng mga boots ang presyo? Sabi po rito ay despite thinning liquidity, market-making algorithms and trading boots continue to operate on Binance and other exchanges. These programs break large orders into smaller ones, executing them gradually to avoid sharp spikes. Yan, kahit manipis na po ang liquidity, gumagana pa rin ang mga market-making boots kay Binance. Hinihiwa-hiwalay nila ang mga malalaking orders para maiwasan ang biglang pag-surge ng presyo. Sa una, epektibo ito para panatilihing kalmado ang market. Ngunit kapag ubos na ang supply sa OTC at exchanges, wala nang magagawa ang mga boots kundi sumunod sa natural na galaw ng demand. Sa market impact, kapag naabot ang puntong iyon, magiging sobrang volatile sa XRP. At maaari pong makita natin ang biglaang pagtaas mula $3 patungong $10 o higit pa sa loob ng ilang oras. Ano naman po ang ibig sabihin ng paparating na XRP supply crunch? Ayan, ang sabi po rito tungkol dyan ay if Vincent Van Code's analysis proves accurate, XRP could be approaching a supply squeeze scenario similar to those seen before historic bull cycles. Kung tama raw po ang analysis ni Ginong Vincent, papalapit na tayo sa tinatawag na supply squeeze, kung saan mas maraming gustong bumili kaysa sa gustong magbenta. Ganito ang karaniwang nangyayari bago po magsimula ang malalakas na bull runs. Kapag nangyari ito kay XRP, bawat bagong buyer ay magtutulak po ng presyo pataas ng mabilis.
Sa market impact, kapag nasimulan na ang supply squeeze, pwedeng tumaas po sa XRP ng higit sa 300% sa maikling panahon gaya ng nakita po natin noong nakaraang 2017 na rally. Ano naman po ang maaaring mangyari sa presyo ng XRP sa susunod na mga linggo? Ang sabi po rito tungkol dyan ay in such conditions, even moderate market demand can send XRP's price soaring in short bursts. The implication is clear that the XRP market may be far thinner than it appears, and any substantial buying pressure could trigger big price jumps upward. Yan, sa ganito mong kalagayan, kahit katamtamang demand lang ay pwede pong magpadala kay XRP sa matinding pagtaas. Ang masaklap, akala ng marami ay malalim ang market, pero sa totoo ay napakanipis. Kaya kahit isang malaking pagbili mula sa institution ay pwede pong magpalipad ng presyo sa antas na hindi inaasahan. Sa market impact, ang mga ganitong setup ay madalas humantong sa chain reaction kung saan ang bawat maliit na rally ay sinusundan ng mas malalaking paggalaw. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay sa lahat ng ebidensya at analysis na nakita po natin, malinaw na papunta po sa delikadong yugto sa XRP kung saan ang supply ay sobrang limitado at ang demand ay unti-unting lumalakas. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, ito po ay sinyales ng paparating na malakas na rally. Pero kailangan po nating tandaan, kung gaano po kabilis tumaas ang presyo, ganoon din ito kabilis bumaba kapag natapos ang hype. Kaya dapat maging maingat, mag-research at huwag pong basta sumabay sa galaw ng market ng walang malinaw na plano. Pero kung tama po itong si Ginoong Vincent Van Code, posibleng masaksihan po natin ang isa sa pinaka-explosive na galaw na XRP sa kasaysayan ng crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.